Hello po, kumusta? Na-miss niyo ba ako? Medyo matagal tayo nawala eh. Una-una sa lahat, thank you po dahil kahit minsan lang ako mag-post, nandyan pa din kayo para sumuporta. Pasensya na po kung sobrang minsan lang tayo mag-post ha. Sana po huwag kayong magsawa na maghintay sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako mawawala hanggat may sumusuporta sa channel na ito. Maraming salamat po. College days na mamit ko si Joanna. Third year ako that time. Siya naman ay freshman student pa lang. Same kami ng course, Comsci. Itago mo na lang ako sa pangalang Colette. Bisexual ako pero habang tumatagal ay parang nagiging lipstick lesbian na rin. Sa isang university sa may U-Belt ako nag-aral. Single ako simula first year hanggang sa mag-third year. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi madaling ma-inlove. Wala rin akong crush. Nang mga panahon na yon ay parang naging busy na lang ako sa studies at sa mga K-drama. Doon lang nakatutok palagi ang atensyon ko, kaya parang yun na ang naging realidad ng buhay ko. Pero yun nga, dito na mag-uumpisa ang love story namin ni Joanna. Una ko talaga siya nakita noong nag-e-enroll pa lang siya. Bale pareho kami nakapila sa registrar. Napalingon lang ako ng mabilis sa kanya dahil busy ako manood ng K-drama sa cellphone ko. Pero yung mabilis na paglingon na yon ang naging dahilan kung bakit napa-second look ako sa kanya. Nagtatawanan kasi sila ng friend niya and yung smile niya kasi ng mga oras na yon. Yung smile na mabibighani ka talaga. Pati kasi mga mata niya nakasmile din. Ang cute. Sandali ko tuloy na i-pause ang pinapanood kong K-drama para lang titigan siya ulit. Mga 4 minutes din siguro ako nakatitig sa kanya. Natigil lang yon nang bigla siya napatingin sa akin. Sunod ko siya nakita nung nag-start na ang pasukan. Nakaupo sila sa harap ng room. Mga naghihintay ata na papasukin sila sa loob. Doon ko nalaman na pareho pala kami ng course. Sa dinami-rami ng bagong estudyante, sa kanya lang napukaw ang atensyon ko. Tuwing makakasabay o makakasalubong ko siya, mapa sa lobby, hallway, sa parking, sa kantin o kahit sa CR. Hindi pwedeng hindi ako lilingon sa kanya. Angat na angat ang ganda niya para sa akin. Angat na angat siya sa lahat. Nakalimutan ko ng adik ako sa K-drama dahil sa kanya. Maliban sa pag-aaral ay wala na akong ibang ginawa kundi ang abangan ang pagdating niya sa campus. To tell you the truth, nakabisado ko na ang oras ng pagpasok niya sa araw-araw. Hindi naman ako obsessed pero oo, naging stalker ako ni Joanna. Anong magagawa ko? Nabihag ako sa mga ngiti niya. Ang gaan sa pakiramdam tuwing nakikita ko siya. Yung feeling na parang gustong-gusto ko nang humimlay. Joanna's the one. Masyado nang tinamaan ang puso ko sa kanya. Si Joanna lang ang nagbalik sa akin sa totoong realidad. Sinubukan kong mapalapit sa kanya. Lahat ng paraan ginawa ko, makilala lang niya ako. With the help of my not-so-famous friend ay nagkakilala kami ni Joanna. Matinding pakiusap actually. Para lang tulungan niya ako ma-meet personally si Joanna. And grabe yung kilig. First time kong manginig ng literal nung time na pinapakilala ako ni friend kay Joanna. Magsishake hands kami pero nanginginig yung kamay ko sa nervyos. Nahihiya na nga ako dahil halatang halata yung nervyos ko. Dinagdagan pa ng kantyaw ng friend ko. Sobrang friendly ni Joanna. Di ko expect na palangiti pala talaga siya. Nakipagkaibigan ako sa kanya. Madalas ko siyang chinachat at nagre-reply din naman siya sa akin. Madami akong nalaman tungkol sa kanya. Only child pala siya at lolo at lola niya ang kasama niya sa bahay. OFW kasi ang mom niya at ang dad naman niya ay matagal nang pumanaw. Sa likod pala ng mga ngiti niya ay may mga nakatago ding kalungkutan. Ilang buwan ko din siya naging kachat bago ako nagtapat sa totoong intensyon ko. Fast forward. September 11, naging kami at masasabi ko talaga, himlay na himlay ako sa pagmamahal ni Joanna. Isa lang ang problema ko, nakiusap kasi siya na itago ang relasyon namin sa pamilya niya.
Hindi pa daw kasi siya ready sa mga ganong eksena. Pumayag ako dahil sobrang mahal ko siya. Umaasa din ako na balang araw magkakaroon din siya ng lakas ng loob na ipakilala ako sa pamilya niya. Okay naman kami kapag nasa campus. Alam ng mga nakakakilala na GF ko siya, kaya ayos na din sa akin na itago muna pansamantala sa pamilya niya ang tungkol sa amin. Sa 3 ko naging GF, kay Joanna lang ako sobrang na in love. Gaya na sinabi ko kanina, sobrang gaan sa pakiramdam kapag siya ang kasama. Yung feeling na lahat ng problema nawawala kapag nakita ko na siya. Lahat ng mabigat sa pakiramdam nagiging magaan dahil sa kanya. Tumagal din kami ng 4 years. Nang makagraduate kasi siya at makahanap ng trabaho, ay nakahanap din siya ng katrabahong lalaki. Ilang araw din akong hindi nakatulog ng maayos nang makipaghiwalay siya. Minahal ko kasi siya ng sobra-sobra. 1 taon na nakalipas nang magkaroon ako ng bagong GF. Pero deep inside, hindi ko pa din makalimutan si Joanna. May mga time na napagkukumpara ko pa siya sa GF ko. Iba kasi talaga pag si Joanna. Pero ipilit ko man ay wala pa din akong magagawa dahil may BF na siya. 1 taon lang din ang itinagal ng relasyon namin na naging GF ko. Napagtanto ko kasi na hindi pa ako totally nakaka-move on kay Joanna. Siya pa din talaga at magiging unfair lang ako sa naging GF ko kung ipagpapatuloy ko pa ang relasyon namin. 3 years na at hindi pa din ako nag-GF nang bigla akong naisip na i-friend si Joanna sa Facebook. Tinanong ko muna yung sarili ko kung ready na ba ako na i-friend siya. Kung masakit pa ba if ever na may makita akong post niya at ng boyfriend niya. Pikit mata kong pinindot ang friend request. Maya-maya ay inaccept niya din agad. Gusto ko siyang i-chat sana at kamustahin pero naunahan ako ng hiya. 1 week muna bago ko siya chinat. Nangamusta lang naman ako. Doon ko nabalitaan na wala na pala ang grandparents niya. Ang mom naman niya ay umuwi na ng Pilipinas at nagnegosyo na lang. Pero may sakit din daw, kaya madalas din niyang sinasamahan sa ospital. Wala siyang boyfriend pero may nanliligaw daw sa kanya. Nang minsan lumalalim na ang usapan namin, ay doon siya nagsorry sa akin. Sa lahat-lahat ng nagawa niya. Tinanggap ko naman. Medyo gumaan din ang pakiramdam ko dahil lahat ng gusto kong sabihin sa kanya ay sa wakas, nasabi ko rin. Nagkaroon kami ng totoong closure at naging okay ulit kami. Pero hindi na gaya ng dati na madalas pa din kami mag-usap. Ilang months din yon bago siya nag-post na sila na nung naliligaw sa kanya. May konting kirot pero tanggap ko na eh. Tanggap ko na hindi na talaga magiging kami. Ako naman ay single pa din. Nawala na din siguro ako ng gana magmahal. 2 years ago, madalas ko pa nakikita mga post ni Joanna kasama ang bago niyang boyfriend. Pero lately ay parang wala na ako nakikitang post. Siguro wala nang ganap sa buhay niya kaya wala na siyang pinapost. 1 araw, umagang-umaga, ay bumungad sa akin ng post ni Joanna about sa mom niya. Pumanaw na rin ito. Hindi na nakaya ang sakit. Nag-chat agad ako upang makiramay. Ilang minuto pa bago siya nag-reply. Hindi niya na daw alam ngayon kung paano siya magsisimula. Mag-isa na daw siya sa buhay. Sabi ko naman sa kanya mag-asawa na siya para may makasama na siya. Doon niya sinabi sa akin na matagal na silang wala nung naging BF niya. Siyempre nagulat ako dahil akala ko yun na ang mapapangasawa niya. Naipakilala niya pa yun sa mom niya eh. Simula noon ay madalas ko na siyang kinocomfort. Tinutulungan ko siya mag-heal sa sakit ng pagkawala ng mom niya. Minimake sure ko na palagi akong may time para sa kanya. Naisip ko kasi na wala na siyang kahit sino. Mag-isa na lang siya sa buhay. Wala na siyang iba makakausap. 1 araw ay nasabi niya sa akin na ako pa din daw talaga yung tahanan niya. Sa akin lang daw niya naramdaman yung totoong pahinga. Na baka siguro, kaya hindi nag-work mga past relationship niya, eh dahil para sa akin talaga siya. Masaya ako. Matagal ko nang hinihintay na sabihin niya sa akin yon. Ang tagal ko din naghintay na muli niya ako mapansin. Pahinga namin ang bawat isa. Komportable kami sa isa't isa. Kaming dalawa lang ang totoong nagkakaintindihan. Sa ngayon, nasa talking stage pa din kami. Ayaw namin magmadali sa mga bagay-bagay.
Gusto ko din kasi na sigurado na siya na ako talaga ang gusto niya. Sa sobrang pagmamahal ko kasi sa kanya, gusto ko piliin niya kung saan siya totoong masaya. At kung mapagtanto niya na sa akin talaga, saka pa lang kami magdedesisyon sa kung anong mangyayari sa relasyon namin. Mahal na mahal ko talaga si Joanna. Kaya ko maghintay kahit gaano pa katagal.